Give it to me like. Hello guys, so ngayon papatuloy ko yung business dati na hindi pa maubos-ubos. Itong business na to ay nabisahan namin during pandemic, kaya noon sa online lang naman lahat. Marami ring bumibili sa amin through online lang lahat, pati delivery. So marami rin kaming mga resellers. At saka kami din mismo ang naghahanap ng aming mga buyers. So itong business na to ay yung wild honey. So dati ang goal lang naman namin is tumulong sa mga lumads. Yung lumads na yun, sila yung mga nag-harvest ng honey dito sa Bukidnon. Kaya binibili namin sa kanila. Wild honey po siya guys, binibili namin sa kanila. Then kami, ang ginagawa lang namin is fini-filter lang namin para mawala yung mga other particles na nasasama from the honeycomb. So yung mga bottles na yan, malinis na yan, na-sterilize na yan sila. Then wala akong ibang gamit sa area na to dahil pati yung area malinis din, no. Bago akong nag-aasikaso nito, nag-vacuum muna lahat sa area para walang anything na masasama na mga alikabok sa honey natin. So yan, ito lang, wala kaming ginawa sa aming honey. Yung water jug na yan ay laman na honey, wild honey. So yan, malinis na yan. Wala kami ibang ginawang process, kundi finilter lang namin. Then that's all. Then nilipat na namin sa bottles, then i-seal, lalagyan ng sticker. So itong aming wild honey guys, meron itong permit. May permit kami nito. So impisahan namin to magkakaibigan na business. Kumbaga nasa akin yung pinaka factory niya. So itong honey na to, tinest ko siya ulit and okay siya, maganda yung result niya, at at the same time lalo siyang sumarap. So umpisahan na natin. So, ayan. Sakto lang yung ano niya. Sakto lang yung sukat dito. Kasi, pag honey kasi guys, kailangan bibigyan natin siya ng space dito. Just in case ma-press po siya, umaakyat kasi yan. Okay? Bibigyan natin siya ng allowance. So, ganyan muna. Tinatakpan ko muna siya. Pero hindi pa po yan nakasealed. Diniin yan. Sealed na po yan. So, hindi muna dahil usually, pinapatanggal muna natin yung bubbles, no? Tatanggalin na yung bubbles. Pero ito kasi, matagal na siyang na-filter. Kaya nawala na yung bubbles niya. Kaya ito yung maganda. Kailangan nakaset aside muna siya bago siya i-transfer doon sa maliliit na bottles. So, ganyan muna. Actually, bago siya i-seal, no? Chine-check pa namin, nilalagyan namin ng ilaw dito. Sa likod niyan. Para makita kung may mga something particles dyan sa loob. Then, pag meron, i-reject na namin siya agad. Wala kami ibang hinalo dyan guys. Kahit ilagay yun sa freezer, hindi yan maninigas.
So, yan pa lang yung nagawa. Hindi pa naubos, guys. Pero ito nakarami yung natapos, no? So, 5, 10, 15, 20, 25, 32. Mga nasa 32 na siya. So, maabot yan ng isang ganyan ng 50 pieces nito. So, ang laman nito is 5 gallons. So, 50 pieces of 350 ml. Yan. So, napapansin natin guys, ayan, may mga bubbles. Kaya hindi ko pa siya sinasarado. Yan. Open pa yan dahil tatanggalin natin yung bubbles. Tinatanggal naman talaga ang bubbles, no? Para sa amin, tinatanggal namin yung bubbles. Pinipitik lang po yan. Mawawala siya. Saka bago pang namin isil to, no, lalagyan namin ng ilaw. Pailawan namin yan tulad ng ganyan. Pero may light kami dyan para makita sa loob kung mayroong mga madumi or mga nasamang something from the honeycomb. Ayan, doon na siyang bubbles. Kunti ka lang. Kasi may bubbles pa yan sa ilalim. Aakit pa yan dyan. Mabubuo pa yan dyan. So, huli na yan ginagawa. Okay, ito yung light. Ginagamit para sa pag-check kung may something doon sa loob ng bottle. Ayan. Sakit sa mata. So, yan. Ganyan kami mag-check. Ayan. Super dark na yung honey. Kaya ganun siya ka-dark. Hindi pulang-pula siya pag tinitingnan. Pag tinitingnan mo yan guys, wala na siyang mga particles dyan sa loob. Ayan na lahat guys. Tapos